Ito namang grupo ng mga Muslim nagsagawa ho ng demonstrasyon bilang suporta sa Bangsamoro Autonomous Region election. Petisyon naman para hamunin ang constitutionality ng Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Inihain ho sa Korte Suprema. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Nagsagawa ngayong araw ang ilang grupo binubuo ng mga Muslim ng demonstrasyon sa harap ng Korte Suprema upang idulog ang kanilang hinaing at maging ang pagsuporta sa gaganaping Bangsamoro Parliamentary Elections 2025. Ayon kay Attorney Lanang T. Ali Jr., Member of the Parliament ng Bangsamoro Transition Authority, dapat itong maituloy sa darating na Oktubre. Aniyaya, suportado nila ang pagsasagawa ng eleksyon nang sa gayon ay kanilang maipakita ang boses ng mamamayan sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ating pakinggan muna sa Attorney Lanang T. Ali Jr., Member of the Parliament, Bangsamoro Transition Authority. Endorsed ng Moro Islamic Liberation Front ng mga member of the Parliament. Gusto po namin magkaroon na matuloy ang election ngayong October 13, 2025 na isang mapayapa at may kredibilidad at lumalabas ang sumasalamin sa boto at boses ng Bangsamoro o mamamayang Moro dyan sa Bar. Samantala, kasabay naman ito ang kanilang paghahain ng petisyon upang hamunin kung naaayon sa konstitusyon ang napasabatas ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ani Attorney Lanang T. Ali Jr., labag umano ito sa batas dahil sa ito'y gerrymandering o pinagsama-samang ang mga distrito o munisipyo na ani ay pabor sa interes ng iilan. Kaya't sa kanilang demonstrasyong isinagawa ngayong araw ay anilay bilang pagtutol ito sa naturang batas sapagkat git nilay ito ay unconstitutional. Narito ating muling balikan ang tinig ni Attorney Lanang T. Ali Jr., Member of the Parliament ng Bangsamoro Transition Authority. Po tayo ngayon sa Supreme Court para mag-file ng petition questioning yung Bangsamoro Autonomy Act No. 77 dahil ito ay unconstitutional at labag sa batas ng Pilipinas. Ito ay pinasa at pinirmahan ng Honorable Chief Minister Abdurrahman Makua at kahapon. Ngayon, itong redistricting bill ay ito ang magde-define ng parliamentary district sa BARM. Ito ay labag sa Constitution at batas ng Pilipinas dahil ito ay gerrymandering. Ibig sabihin, pinagsama-sama ang mga munisipyo para tugunan ang interes ng mga traditional politicians. Samantala, sa ating papag-antabay dito sa Korte Suprema, lungsod ng Maynila, nagsumite naman ng liham ang isang grupong Truth and Justice Coalition kasama si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Greco Belkika at iba pa. Layon sa kanilang liham na sa maestrado na himukin naman ito na ikonsidera ang tuluyang pagresolba na sa issue ng impeachment. Naniniwala ang grupo na impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte ay unconstitutional dahil sa naging paglabag umano sa Equal Protection Clause. Kaya't anilay, dapat pa rin maitaguyod ang integridad at kalayaan ng hudikatura sa kabila ng mga issue sa desisyong patungkol sa impeachment. Narito atin naman pakinggan si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Greco Belgica. Ang intention namin sana by coming here we can bring light into the issue para matapos na po ito dahil dapat patas ang batas sa lahat under the law. 1/3 should not qualify one representative, so the verification should have the same standards. So nandito kami just to bring this issue or thought and reminder to the court para baka makatulong po sa kanilang pag-decide. Live mula dito sa Korte Suprema, ako si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube,
TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.